Mula sa mahigit 100, nabawasan at halos 30 na lang ang mga barko ng China na tila bakod sa Juan Felipe Reef. Pero ang ilang kongresista hindi raw kontento sa aksyon doon ng mga otoridad. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang tinatawag na Great Wall na mahigit 100 barko ng China sa Juan Felipe Reef na nasa loob ng ating exclusive economic zone, unti-unti raw nabawasan. At kahapon, 28 na lang ang natira sa Juan Felipe Reef. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, may mga kongresistang hindi kontento sa aksyon ng mga otoridad. So, 135 noong November 5 and 6, and then you reacted December 2. Don't you think late na yung reaction natin doon? Yung kinatawang ito, Mr. Chair, so hindi po nasasapatan doon sa ginagawa ng ating kinaukulan doon sa pangyayaring ito. Are we effective in doing what we're doing right now? I think so. Now here in Juan Felipe, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Sabi rin ng AFP at ng Philippine Coast Guard, ginagawa nila ang kanilang makakaya sa limitadong resources nila. Pinuri ni Representative Neptali Gonzales II ang mga nagpoprotekta sa West Philippine Sea sa tila David versus Goliath na sitwasyon. Pero hindi niya nagustuhan ang sinabi umano sa media ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na hindi kayang itaboy ng Pilipinas ang mga barko ng China. My God, please naman, huwag tayo nagdi-deliver ng punches natin. Kasi katulad kagabi, napanood ko si AFP Chief Browner. Sasabihin mo publicly, it's physically impossible for us to drive them away. Ganun pala eh. Ganun pala. Sabihin ngayon ng China, sige, wala naman palang capability itong mga to eh. Talagang wala ito. So, doon na lang tayo. Kinukuha namin ang pahayag ni Bronner tungkol dito. May mga sensitibong impormasyon at rekomendasyon ng National Task Force on the West Philippine Sea na tinalakay ng komite sa executive session o sarado sa publiko. Pero hayagan namang nangako ang mga kongresista ng suporta at pondo para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa WPS. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.